Praise God. Sige po, basahin po natin ang ating theme for the month of April. Ready? Go. Breakthrough love that gives life, no? Breakthrough pa rin. Pag sinabing breakthrough, ito yung mga bagay na kakaiba, hindi mo pa nararanasan. Kaya nga po, pag sinabing breakthrough sa mga whatever is happening right now, we want something na parang pader nga na babasag at tatagos dahil kakaiba ang gagawin ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, Love Born in Fire, the Holy Spirit and the Baptism of God's Love. Sige po, kung may Bible po kayo, dapat may Bible po talaga dahil may mga pagkakataon na hindi na po natin nakikita sa PowerPoint, no? Reference na lang po yan. Kaya dapat pag may nakita tayong mga verses dyan, buksan natin ang Biblia. Okay? Love born in fire, the Holy Spirit, and the baptism of God's love. On Acts chapter 2 verse 4, basahin lang po muna natin. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa Tagalog po, sabi po dyan, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. On Romans chapter 5 verse 5, the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given us. Sabi po sa Tagalog on Romans chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ayan. Baka medyo maano tayo, no? Bakit kaya patungkol sa Holy Spirit, dapat love ang pinag-uusapan. No? Kung tutuusin, without the Holy Spirit na nag-pour out ng love ng Lord sa ating pong mga puso, hindi natin mararanasan ang breakthrough love. And when we speak about the Holy Spirit, ang isang representation po ng Holy Spirit ay ang fire. Yan, pag nire-represent ang Holy Spirit na dove, then the fire. Kapag ngayon po, summer, sabi nga nila uso o maraming mga insidente ng apoy o ng sunog, no? Nung nakaraang linggo lang dito malapit sa atin ay merong nasunog diyan sa may bakanting lote. Pag tayo po ay nakakapanood halimbawa, ng balita na may sunog, 'di ba? Parang na tayo, nako, may apoy. Napapanood lang natin 'yon, pero parang kakaiba na. Pero paano kaya kung nandun ka mismo malapit sa apoy? Ayan. No, yung sa mismong malapit sa apoy, kunwari, nagka-camping kayo, gumawa kayo ng mga siga dyan at nag-bonfire kayo, malapit kayo sa apoy, daman-daman nyo yung init. Totoo po yan, di ba? At daman-daman mo talagang sa mukha mo, wag mo lang hawakan dahil alam mong masusunog ka, feel na feel mo yung init. At may difference kapag pinanonood mo lang yung apoy at yung nandun ka mismo, you are actually being close enough, you can feel the heat on your skin. And that is the difference, na when we talk about the Holy Spirit, a lot of us know about the Holy Spirit. We read about Him, na makakakinig tayo ng mga katuruan patungkol sa Santong Espiritu. Pero iba yung alam, iba yung narinig, iba yung actual, na nararanasan mo ang banal na Espiritu. Katulad kung malapit ka sa apoy, feel na feel mo yung init. Ganon din po kung ang Santong Espiritu ay kumikilos nasa ating buhay, talagang umaapaw sa ating lahat. At ang tema nga po natin na breakthrough love, nung nakaraang linggo po, yung mga tinuro sa atin, the breakthrough love that pursues, yung hahabulin ka, kahit saan ka pumunta, kahit magtago ka, yung pag-ibig ng Diyos, talagang it will pursue you, it will break the wall, maabot ka lang, amen po ba? Yung mga barrier, yung mga hadlang para
maabot ang mga tao ng pag-ibig ng Diyos, lahat yon kayang gawin ng pag-ibig ng Panginoon. The love of God will not stop until it finds us. Totoo po ba yon? Di ba? Marami po sa atin, ilang panahon, bago tayo actual na na-born again, at bago talagang nagkaroon ng gutom sa salita ng Diyos, sa kanyang presensya, ilang beses na po tayo na hinahabol. Pero ang Lord, ang pag-ibig ng Panginoon never stops. Amen po ba? Ano ba tawag sa kanya? Pursuing, no? Talagang makulit, no? Hanggang tayo po ay payapain at sumuko sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po napakaganda na we go on more step deeper, no, sa patungkol sa pag-ibig ng Diyos, because that love did just pursue us and then leave us to figure out ang pag-ibig po ng Panginoon ay dumating at gusto po tayong puspusin, di ba? Hindi lang yung ganun din, no? Hindi lang something na alam mo ang love, alam mo kung ano you know it, no? Narinig mo yan, pero iba na napuspos ka ng pag-ibig ng Panginoon. It came like fire. It came with power. It came to set our hearts ablaze from the inside. So kapag yun ang pinag-uusapan, yun nag-uumapoy ka, nagliliyab ka sa pag-ibig ng Panginoon, yung characteristic na yan, it represents the Holy Spirit. Kaya nga napakasarap na yung breakthrough love natin that gives life is that love that is born in fire. Kaya kumusta po kaya ang ating buhay Kristiyano? Kumbaga sa tubig, kumukulo-kulo ba? Kulong-kulo o maligamgam o baka nandyan lang sa tabi? Kumusta po kaya ang ating pagiging masigasig sa Panginoon? Are we going through the motions, doing the right things, but feeling nothing? Atin ang Sunday, babasa ng Bible, magpre-pray, pero routine na lang. Walang apoy, walang excitement, di ba? Kaya naalala ko, no, merong isang, actually sa States, di ba, nag-resign bilang pastor at parang napagod siya sa kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi nawala na yung fire, nawala na yung excitement. Naging routine na lang ang buhay Kristiyano. Kaya kailangan natin yung breakthrough love na yun ng Lord to be born in fire. And ang banal na Espiritu, because God didn't fill you with His Holy Spirit so you could stay lukewarm. Kaya nga, ang banal na Espiritu nanirahan sa atin nung tayo nakakilala sa Panginoon. At kung tayo'y nabautismuhan ng Holy Spirit, no, talagang dapat mag-overflow yan, mag-set us on fire. Ang sarap nung ikaw mismo nasusunog, no, sa presensya ng Panginoon. So tingnan po natin, how will we allow the Holy Spirit to set us on fire in love? Unang-una po is ang pangyayari sa Pentecost, when love fell like fire. Sa Acts chapter 2, ang kwento po dyan, after Jesus ay naresurrect, at after Jesus ascended into heaven, umakyat siya sa kalangitan, at umupo sa kanang kamay ng ating Diyos. Sabi ng Lord sa kanila, wag muna kayong umalis sa Jerusalem, manatili kayo dyan, at antayin nyo yung gift, antayin nyo yung regalo. And when you receive the gift, no, sabi ng Lord ron, it will set them on fire. They shall be witnesses of the Lord, no? Hindi lang mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost part of the earth. Kasi nga, kung hindi sila sabihan ng Lord, pwedeng, okay na, tapos na, umakyat Jesus, mag-aantay na lang kaming bumalik siya. Pero may pinagagawa ang Diyos, no? Sa Matthew 28, alam natin yung Great Commission ng Lord to go and preach the gospel and make disciples of all nations, observing them to obey the commands of the Lord. So, paano nila gagawin yun? Pwedeng excited na sila agad na mag-preach ng gospel, mag-share, or pwedeng magkanya-kanya sila
ng kanilang buhay, di ba? Pwedeng bumalik sa pagiging fisherman, yung karamihan sa kanila, si Peter, James, and John, at yung iba ay kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Pero ang nakakatuwa, these disciples, the 120 disciples, excited rin sila. Sabi ng Lord, may regalo sa atin. Pinai-stay tayo sa Jerusalem. Huwag muna tayo raw umuwi. Huwag muna tayong umalis. Dahil may regalo ang Panginoon at kapag tinanggap natin ang regalo ito, tayo ay bibigyan ng kapangyarihan. So they stayed. On Acts chapter 2, alam natin po yung kwento, nagstay po sila doon sa upper room sa Jerusalem at darating yung day ng Pentecost. Ang Pentecost po ay isang piyesta, no, sa kanila na kung saan nagse-celebrate kung sa iba't ibang klase, kung sa iba't ibang lupalop ng mundo yung mga Hudyo, uuwi sila, no, sa Jerusalem para magkaroon ng feast, no, magpiesta sila roon. Kaya kung titingnan po natin on Acts chapter 2, 120 people crammed into the upper room in Jerusalem and they'd been there for 10 days. Alam po natin kasi yung story ng Acts chapter 2. It is when the Holy Spirit comes like fire, no? So, yun, babasahin po natin kanina. Pero nag-antay sila ng 10 days doon. Hindi naman after nilang magstay doon sa upper room, isang araw, 2 araw, uwi na tayo. Wala namang nangyari. Hindi, no? They stayed for 10 days waiting for the gift. Just like Jesus told them. And they don't fully know, ano ba yung inaantay namin? Basta, sinabi ni Jesus, sumunod sila, wag sila umalis sa Jerusalem, magstay sila roon, darating ang regalo, at kapag dumating ang gift na ito, they will be empowered. So they don't fully know what they are waiting for. They just know that Jesus said to wait. Sige po, basahin na po natin. On Acts chapter 2, verse 1 to 4, buksan niyo po ang inyong Bible. Acts chapter 2, verse 1 to 4, sabi diyan, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. So when the day of Pentecost came, no, sila na nandoon sa upper room, maya-maya nakarinig sila ng sound sa heaven, sound from heaven. Came a sound from heaven as a rushing mighty wind. Sino po, ano bang bagyo yung may malakas na hangin? Pero wala masyadong ulan. Naranasan ko po yun, no? Kasi nasira yung ano natin dito Lahat ng tarpaulin natin dyan, signage, sira. Diba? At may ugong. Sino po yung naka-experience na naririnig yung hangin pag bagyo? Diba? Talagang, parang may may motor na dumadaan na napakabilis. Di ba? Yun yung kanilang narinig. Nakarinig sila ng parang tila bagyong hangin, no? Rushing mighty wind. And it filled the house. Alam niyo po yung upper room, parang ano po yan parang hotel na, di ba, galing sa iba't iba kasing lugar ng iba't ibang bansa, yung mga Hudyo, dahil piyesta ng Pentecost, nagsiuwi sila sa Jerusalem. So nag-check-in sila, no? Nag-book sila ng hotel, no? Ang itsura po nun ay parang mga cubicle, no? Depende kung ilan sila sa pamilya, etc. At nandun sila sa isang cubicle sa upper room. At naranasan nila ang hangin na, sabi nga, no, kung paano yan sa English, a sound from heaven as of rushing mighty wind. So kung nakarinig, sa una narinig, no, ng malakas na hangin, ugong ng malakas na hangin, at napuno nila ang bahay na kinaroroonan nila. So, nung dumating ang banal na Espiritu, yung pinaantay sa kanila ng Lord, it is not something na basta, ano mo lang, na
ay darating ang Holy Spirit, hindi yun. Ipinaranas ng Diyos sa kanila mismo ang pagdating ng Holy Spirit. We have to notice three things about how the Holy Spirit showed up that day. Siyempre, Holy Spirit the Spirit, hindi yan nakikita, di po ba? Walang tangible na mahawakan. But the Lord allows the 120 disciples to know and to experience the Holy Spirit. Unang-una, yung kanilang pandinig. Narinig nila ang ugong, ang mabilis na pagdaan ng malakas na hangin. This wasn't a gentle breeze. This was the kind of sound that makes you grab onto something. Na kapag dumagundong yung malakas na hangin na yon, baka magtatago ka somewhere or ahawak ka kung saan na something. Syempre, hangin, di ba? Baka tangayin ka. So, it is something that they really experience. Na yung kanilang mismong tenga narinig yung dagundong, yung lakas, yung bilis ng hangin na ito. Then, ano pa ho ang sumunod? Sabi diyan, the tongues of fire that sought on them. Sabi diyan, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sipin mo, inalaw ng Lord ang kanilang mga spiritual eyes to see, no? Na makita, sabi niya, then they appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Pinakita ng Lord yung apoy. Na tila mga dilang apoy, no? Something na kung i-imagine natin, yung mga, kung tayo po rito ay 120 disciples, yung pagdating ng Holy Spirit, hindi lang yung dagundong ng lakas ng hangin, kundi apoy, bawat isa. No? May dilang apoy na nanatili sa bawat isa sa kanila. Palakpakan nga po natin muna si Lord. No? Talagang grabe, no? Hindi lang yung something na gusto ng Lord. Nag-antay ka for 10 days. Gusto ng Lord. Hindi mo lang marinig. It appeared to them and they experienced it. Isipin mo, hindi lang isang pasabog, sinigurado ng Lord, bawat isa may nakapatong na tila dilang apoy. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Walang nakaligtaan. Tongues of fire that sought on them and not one big fire in the center of room. That everyone gather individual flames, one on each person. Wow naman, di ba? Kung ikaw nandun, parang isang malaking apoy lang. Kung hindi ka lalapit, hindi ka makakakuha. Pero ito, sinigurado ng Lord. Kung 120 yung nandun, 120 na dilang apoy ang hinayaan ng Lord manatili sa kanilang mga ulo. This was personal. Yung breakthrough love ng Lord, yung pagpuspos ng Holy Spirit na para puspusin tayo, hindi lang ng kapangyarihan ng Diyos, kundi ng pag-ibig ng Diyos, hinayaan ng Panginoon na maging personal. This was God saying, I'm not just coming for the group, but He is coming, I am coming for you. Tayo po ngayon. Hindi po pang isang, ano ba tawag yan? Pakyaw, no? Parang isang batch lang, o bahala na kayo kung sino mauna kumuha. Hindi. Alam kong sisiguraduhin ng Diyos na ngayong araw na ito, bawat isa ay makakaranas ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen! Palakpakan po natin si Lord individually and personally. The sound, the fire, at ang pangatlo, sabi po dun sa binasa natin sa Acts chapter 2 verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Sabi po sa English, and they were all filled with the Holy Spirit. Sabihin nga po natin, all. Lahat. Walang kinalimutan ang Diyos. Walang nilagpasan ng Panginoon. Hindi sinabi ng Lord, ikaw hindi ka masyadong spiritual, lalaktawan kita. No, hindi. All of them were filled with the Holy Spirit.
Bakit? Kasi sipin nyo, 120 disciples, pinag-antay ng Lord ng 10 days. Nagtiyagang mag-antay. So they are all expectant. Amen po ba? Lahat sila nag-aantay. Ano ba yung pinaaantay sa amin ng Lord? Bakit ba kami pinastay dito for 10 days? Andyan po ba kayo? So they were all filled with the Holy Spirit. Hindi lang yung mga leaders, hindi lang sila Peter, but all of them. 120, every single person in that room got set on fire. Tayo po, pag dumadako tayo sa gawain ng Panginoon, or dumadako ka sa yung secret place kay Lord, umaasa ka ba? Nag-e-expect ka ba na may gagawin, kakatagpuin, i-encounter mo ang Lord sa lugar na yon? Dapat ganun tayo lagi. Nag-e-expect ng encounter sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. So ang tanong, why fire? No? What was actually happening? Ano bang nangyayari? Why did God choose fire as the symbol of the Holy Spirit? Bakit kaya sa day of Pentecost, sa panahon na gusto ng Diyos na ibuhos niya ang kanyang kapangyarihan, hindi lang kapangyarihan, kundi mismo ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng kanyang mananampalataya, He comes. The Holy Spirit comes in fire. Ano po ba ang trabaho ng fire? No, ang fire unang-una, no, kapag sabi nga, no, kapag may ginto kang hawak, no? Sana meron tayo lahat, no? Pero pag nakuha ang ginto, it is not something na yung nakabar siya agad. Hindi siya something na kumikinang. May proseso siyang dadaanan para yung ginto out of the mga dumi, putik, or kung ano mang mga nakadikit diyan ay lumabas yung pagkaginto nito. The fire purifies. It burns away the dross, the impurities, the things that don't belong. Kaya di ba, yung ginto, lumalabas ang pagkaginto kapag idinaan mo sa apoy. Lahat ng hindi ginto, matutunaw ng apoy. The fire illuminates. Kapag madilim, nagsindi ka, nagkaroon ka ng apoy diyan, liliwanag. Amen po ba? It brings light into dark places. The fire warms. Sa atin, hindi masyado, no, na talagang nagsisiga tayo. Siguro pag malapit lang sa dagat or ilog, at panahon ng December, no, magagawa ka ng bonfire para mainitan ka. Pero dito kasi sa Pilipinas, ang atin daw season ay hot and hotter. Mainit, mas mainit lang. Pero kung ikaw ay nandun sa malamig na lugar, nagyayelo, nasa labas ka, di ba? Napakasarap na may apoy dahil nakakakuha ka ng init. And the fire spreads, no? Ang apoy madaling kumalat. Kapag hindi mo na-contain agad, it goes and it spreads. Ganun ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay po natin. Kaya tanong natin, bakit nung dumating ang Holy Spirit, pinuspos ang lahat? Bakit apoy? Dahil alam ng Lord, marami pang mga bagay na kailangang alisin. Mga impurities sa ating buhay na kailangang matupok sa apoy. That even until now, marami pa rin po tayong mga bagay na dapat isinusuko sa Panginoon, na hindi dapat nasa buhay natin. It brings light to dark places inside you. Kailangan lagi tayong naliliwanagan ng banal na Espiritu. He warms you when you are cold. Dumadating sa punto na ang pananampalataya, natatangay ka ng mga bagay sa sanlibutan o anumang mga bagay na kinukuha ang pananampalataya mo sa Panginoon, nanlalamig ka. Kailangan mo ang banal na Espiritu para ikaw ay uminit muli. And the Holy Spirit spreads. Pag napuspos ka ng banal na Espiritu, hindi ka titigil. Bakit? Nag-uumapaw yung apoy. Gusto mo yang i-share sa lahat, sa iyong pamilya, sa kaibigan. Hindi lang yan, kahit hindi mo nga kakilala, gusto mong share ng salita ng Diyos. And this was love showing us. This fire, this rushing mighty wind, the Holy Spirit, the tongues of flame,
This was not just power. Alam naman natin, lagi nating tinuturo yan. Lagi nating naririnig. That Acts chapter 2, the day of the Pentecost, when the Holy Spirit comes like a rushing mighty wind, comes like tongues of fire that sought on everyone's hand, and they were all filled with the Holy Spirit. But this was love. Ito ay ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mananampalataya, especially on that day, sa 120 disciples. Bakit po? Sila po, nung panahon na yon, sila po ay malulungkot. Sila po ay, para sabihin natin, depressed. Bakit? Kamamatay lang ni Jesus, di ba? Tapos umalis, sa buhay na maguli, umalis, di ba? Pero sabi naman ng Lord sa kanila, huwag kayong malungkot. Sabi ng John 14, verse 18, I will not leave you orphans. I will come to you. Sabi diyan, basa po tayo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Ito yung pinangako ng Lord na magpapadala siya ng helper. Magpapadala siya ng advocate. Magpapadala siya ng taga-aliw. Ayan po ba kayo? On John 14 and in John chapter 16, sinabi ng Lord dito na huwag silang malungkot dahil padadala niya ang Holy Spirit. At ang pagdating ng Holy Spirit on Acts chapter 2, this was the kind of love na gustong ipakita, ipadama, not just power. Unang-una, yung pag-ibig ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako na hindi malulungkot, hindi mag-iisa, hindi magiging ulilang mga mananampalataya. Bakit? The Holy Spirit came to help. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The Holy Spirit is God's answer to His own promise that He would never leave us, nor forsake us. Kaya kapag dumadating yung pagkakataon na, Lord, iniwan mo na ba ako? Lord, wala akong kasama. Pwedeng, nung time na yon, hindi pa naiintindihan ng mga disciples si Jesus, paano na to? Wala na yung leader namin, umakyat na sa langit, di ba? At mag-aantay na lang ba kami ng pagbabalik niya? Hindi po. Dahil ang sabi ng Lord na kapag tinanggap nila, sa pagtanggap nila ng banal na Espiritu, sila ay magiging mga witnesses. Doon palang pinapakita ng Lord na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako na hindi sila iiwan ng Panginoon dahil pinadala niya ang banal na Espiritu na maging kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Alam natin that the Lord will never leave us nor forsake us, and the fire of the Pentecost was love, keeping its word. Ito yung pagkakataong nung dumating yung Holy Spirit, pinapaalala ng Lord, ito yung pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo iiwan, kasama niyo ako sa lahat ng pagkakataon. So the Pentecost is not only about power, but first and foremost, that is the fulfillment of God's love. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Hindi lang natapos sa kamatayan ni Jesus, na pag tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka malulungkot dahil ang banal na Espiritu ay mananatiling mananahan sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. That same love, that same fire is available to every single believer sa bawat isa sa atin. Kaya kapag nalulungkot ka, iyak ka kay Lord. Ang Holy Spirit ang laging magpapaalala sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Not just for the people in that upper room, not just for the early church. It is available for us right now. The love of God that on the day of the Pentecost, hindi lang yung basta alam mo, gusto niya maranasan mo ang banal na Espiritu. Number 2, ating tema ng love born in fire is the Holy Spirit is the Spirit of love. Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu ng pag-ibig. We talk about the Holy Spirit in terms of power. No, parang inisip natin, ako nag-Acts chapter 2 tayo. Baptism of the Holy Spirit, rushing wind, sound of rushing wind, and fire like tongues of fire. And they were all filled. Naku, power yan. Di po ba?
When we talk about the Holy Spirit, iniisip lang natin ang Holy Spirit as something in terms of power, of gifts, and tongues, and miracles, and healing. Tama naman po yun. No, na kapag Holy Spirit yan, grabe, puspos. Kasi pag nag-pray siya, no, kapag talagang nung nag-pray, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng mga miracles, nag-speak in tongues, kumilos ang Panginoon. That's the Holy Spirit. But one thing we miss is the Holy Spirit, that the Holy Spirit, before the Holy Spirit is the Spirit of power. The Holy Spirit is the Spirit of love. Na bago yan yung pagpupuspos, ang pagkilos, ang gawa ng himala, pagpapagaling, ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu, nakakalimutan natin na siya mismo ay ang banal na Espiritu ng pag-ibig. On Romans chapter 5, verse 5, sige po, on Romans chapter 5, verse 5, sabi diyan, the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sabi po sa Tagalog, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat, basa po, ang pag-ibig ng Diyos, basa po, ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. No? Grabe, no? Kapag binasa natin yung faith, yung hope na nandyan, no? Sabi niya, ito yung pag-asa natin, no? Yung pag-ibig ng Diyos, poured out, ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Nung tayo po'y kumilala sa ating Panginoon, the Holy Spirit lives in us. Pero hindi lang parang something that is silent. The Lord wants it on fire. Kaya on the day of the Pentecost, grabe, no? Nung araw na yon, yung nag-uumapaw na pag-ibig na inilagay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu, kumbaga ginawa ng Lord very active. Yung love, yung miracle, yung healing, mangyayari lang yan kapag ang banal na Espiritu na nagpuspos sa iyo ng pag-ibig, yun ang nag-activate. Nakuha po ba natin? Maaring nagpagaling ka, maaring magaling ka mag-pray, maaring sa mga bagay nakikita natin yung pagkilos ng Holy Spirit, but we forgot that before the Holy Spirit is power, the Holy Spirit, that through Him, He is love. Amen? The Holy Spirit pours out God's love into our hearts. The Holy Spirit primary mission is not just to give gifts. We are all gifted. May iba't ibang kakayahan na binigay ang Diyos sa atin. But the primary mission of the Holy Spirit is to pour out the love of God into your heart. Kaya kapag nagmamanifest ang pagkilos ng Santong Espiritu, kailangan meron po tayong pagtanong. Nag-uumapaw ba una ang pag-ibig ng Diyos sa akin? He is the delivery system of divine love. When He fills you, love fills you. Real love. God's kind of love. Andiyan po ba kayo? Kaya kapag sinabi natin, puspos ako ng Santong Espiritu, ibig sabihin, puspos ka ng pag-ibig ng Diyos. Then sabi ng Romans 5 verse 5, the love of God has been poured out. Isinabog, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Holy Spirit. So it is not just the power, it is not just the gift, but the Holy Spirit fills us with love. Kaya kita nga po no, sa bunga. Ano sabi ng Galatians 5:22 to 23? Ano yung fruit of the Holy Spirit? But the fruit of the Spirit is, basa po tayo, subalit ang bunga ng Espiritu, balik po yung slide. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga
ganito. Ilan po ang prutas o bunga ng Santong Espiritu? Isa lang. Sabi po ron, the fruit, no? Wala pong S. Pero yung gifts, marami. May S, di ba? Bakit? Kasi lahat ng yan lalabas kapag yung bunga na mismong ang banal na Espiritu ang nagbigay yung pag-ibig nasa ating buhay lahat. Palakpakan nga po natin si Lord. So dapat may reflection na po tayo, no? Bakit kaya ako hindi gentle? Kulang ng love. Wala yung outpouring, yung nag-uumapaw na love na bunga ng Santong Espiritu. Amen? Pag walang self-control, ibig sabihin, hindi napupuspos ng Santong Espiritu dahil ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig. Andyan po ba kayo? So, if you have that kind of love, the love of God that is been poured out in our hearts, everything. Kumbaga parang dinescribe lang ano ang love. Yung love, may joy, may peace, may long suffering. Nakukuha po ba natin? Amen po ba? So look at that. What's first? Love. Not tongues, not miracles, not prophecy. It was Paul is saying, if you want to know whether someone is genuinely spirit-filled. Minsan na-amaze tayo, no? Wow! Nag-speak in tongues. Iba-iba yung tongues niya. Hindi na hallelujah lang. Hindi na lang konting la. Ang dami niya nang sinasabi. Hindi ko na grabe na, advanced na. Grabe siya, no? Kapag nag-pray with power. Hindi po natin kasi talagang galing kay Lord yan. No? Pero, yung sinasabi nating genuinely filled with the love, with the Holy Spirit, ay makikita natin sa bunga. Amen? Amen? Marami tayong alam sa Biblia. Tama po yun. Marami tayong mga handle na mga life group. Tama po yun. Pero ang pinakaunang hahanapin po sa atin ay ang bunga ng Santong Espiritu, ang pag-ibig. Amen? So, don't just look at what happens in the church. Look at what happens in your home. Kapag natatraffic ka, kapag gutom, kapag pagod, kumusta ka? Mainit ba ang ulo? Magagalitin? Sabi nga nila, kain mo lang yan. Ipahinga mo yan. Pero ang pinaka-importante, if you are genuinely filled with the Holy Spirit, though your body is failing, your Holy Spirit, your spirit will not fail. Dahil doon nakikita ang totoong bunga ng Santong Espiritu sa panahon na nandoon ka sa krisis, na maaari kang very vulnerable sa atake ng kaaway, pero nanatili ka na mapagpigil, nanatili ka na pasensyoso, lumalabas ang magagandang salita. Amen po ba? Kasi pwede nating piliin yan di ba? Pag may kausap tayo sa church, kahit na medyo di mo type yung kausap mo, pero pili-pili yung salita mo, ang ganda-ganda. Amen po ba? Pero pag sa bahay, tinanong ka ng napakaraming ulit. Di ba? Ilang ulit ba yung tanong mo? Ayan, medyo. Nakukuha niyo po ba ako? So it's not kung sino tayo dito sa church. Nare-reflect ang love ng Holy Spirit pag wala tayo dito. Pag hindi natin kasama yung mga ka-brothers and sisters natin. Amen? Look what happens when someone hurts them. Are they producing love? Because the first and primary fruit of a life genuinely filled with the Holy Spirit is love. Amen? So, yung pruweba na genuine, yung iyong pagkapuspos ng Santong Espiritu, makitaan ka ng pag-ibig. You can have all the spiritual gifts and be empty of love. Maraming gifted, pero hindi puspos ng Holy Spirit.
Kita ko yung isang post sa FB. Pwede bang i-rebuke kahit gifted? Ayan. Ano ba yung mga gifted? Yung mga nakikita natin agad ngayon. Halimbawa, magaling tumugtog, magaling sumayaw, magaling magsalita. O pag nagpre-pray, may healing, may manifestation. Those are gifts. Amen po ba? No, mga evident yan eh. Pero ano po sabi ng 1 Corinthians 13? You can have all the spiritual gifts. Kung gaano karami yan, pwedeng yan meron ka. Pero kapag empty ang love, you cannot be genuinely, continuously filled with the Holy Spirit and not eventually produce love. Ano po sabi ng 1 Corinthians 13? Sabi diyan, magsalita man ako ng mga wika ng mga tao o mga anghel, kung wala akong pag-ibig, para ka lang kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umuunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. You can be gifted. Matalino, magaling, mahusay. Pero kung walang pag-ibig, maingay lang tayo. Amen po ba? Bilib na bilib ka lang sa sarili mo. Pero sa mata ng Diyos, walang saysay ang iyong ginagawa kung hindi yan nag-ugat sa pag-ibig. Dahil dapat ang pinaguhugutan natin, no, kapag nagpre-pray tayo sa mga may sakit, hindi lang dahil kapag ako may nakita ko na kapag nag-pray siya talaga, gumagaling eh. Instant. Di ba? Napakaganda po, pero ang pinanggagalingan niyan ay yung compassion. Si Jesus, pinagagaling niya ang lahat. No, naglelehan siya, pinagpre-pray niya. Saan niya nagsimula? Sabi ng Bible, He saw these people with compassion. Yung pag-ibig, yung awa, yung habag ng Panginoon, dapat doon manggaling. Amen po ba? Kahit inis na tayo minsan. Pero hugutin pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya natutuwa ako, no, sa mga Kristiyano na may mga sitwasyon silang, ang tagal na nilang pinagpre-pray. Usually mga mahal sa buhay o sitwasyon sa buhay. Minsan, gini-give up na nila kasi matigas ang ulo, di nakikinig. Di ba? Hanggang dumating na sa punto na ang prayer nila, Lord, baguhin mo ako para maintindihan ko sila. Grabe, no? Amen po ba? Oh, baguhin mo ako, Lord, para maintindihan ko sila. Sabi ng isang sister, sabi niya, alam niyo po, pastora, pinagpre-pray ko lagi siya eh. Walang nangyayari. Pero alam niyo po, nung sinimula ko pag-pray yung sarili ko, nabaguhin ako ng Panginoon, pag-ibig talaga na. Yung kahit naiinis na ako, iba nang binibigay ng Lord, yung love niya na. Alam niyo po, nagbago yung mahal niya sa buhay. Kakaiba na. Nagulat siya. Siya pala yung dapat na ebidensya ng pag-ibig ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya napakasarap po magkaroon ng spiritual gifts, di po ba? No? Pero kung yan ay manggagaling lamang dahil sa magaling ka at hindi dahil mula sa pag-ibig ng Panginoon, walang kwenta. Sabi nga, kahit daw sunugin tayo eh, di ba? Sabi ng 1 Corinthians 13, kahit napamigay mo yung ari-arian mo, ialay mo ang katawan mo para sunugin, ngunit wala namang pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen po. So, ang daming mga bagay na hindi pala, yung kumbaga, may mga problema tayong pinagdadaanan, wala namang perpekto, maging pamilya, mahal sa buhay. Pero pag ikaw pala, yung sabihin mo, Lord, baguhin mo nga ako. Maging iba na, yung love talaga.
Bakit kaya nagbabago yung pinagpre-pray mo? Nung pinagpre-pray mo siya specifically to pray for that person na baguhin ng Lord, walang nangyayari. Tapos nung nag-pray ka na baguhin ka ng Lord, nagbago yung taong pinagpre-pray mo, ibig sabihin, nakita niya yung refleksyon ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Praise God. Sabi po ng Romans 8:26-27, the Spirit searches the deep things. Basa po tayo, Romans 8:26-27. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia. Sabi po diyan, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating ang paraang hindi natin kayang sambitin. Ang Holy Spirit ay ang breakthrough ng love ng Lord. Bakit? Sipin nyo, hindi tayo marunong mag-pray. O hindi natin alam minsan yung ating ipapanalangin. Ang Holy Spirit helps us in our weaknesses. Sabi diyan, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, ng Espiritu sa ating kahinaan. There are moments in life when you don't even know how to pray. Bakit? Kailan ba dumadating yung pagkakataong hindi mo na masabi with audible and intelligible words yung panalangin mo? Kapag you are in pain, na sobra yung pinagdadaanan mo, no? Pag ikaw ay hirap na, physically, spiritually, emotionally, financially, di ba? Yan yung para kang nasa gulong, yung nasa ilalim ng gulong. Ipit ka na. Ni hindi mo alam paano manalangin. Sabi ng Romans 8:26-27, the Holy Spirit helps us in our weaknesses. The pain is too deep, you are confused, wala nang lumalabas na salitang maiintindihan sa bibig mo, and in those moments, the Holy Spirit steps in. Sabi niya sa'yo, sige, pahinga ka lang. Andito ako. Pag-pray kita. Andyan po ba kayo? Ang Holy Spirit na ang nagpre-pray para sa atin. Dahil nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. In those moments, the Holy Spirit steps in and intercede for you with groanings that go beyond language. Sipin mo, hindi dahil sa hindi alam ng Panginoon ano man ang iniuungol mo, ano man yung dinadaing mo o iniiyak mo sa Panginoon. Pero ang Holy Spirit, na kung paanong ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, tinutulungan tayong manalangin. Pinagpre-pray niya tayo. Kahit puro ungol lang yung nasasabi natin. Pero nag-i-intercede siya sa ating Diyos, Ama't para sabihin, palakasin mo ang mananampalatayang ito. That's not the action of a force or power or influence. Nothing extraordinary. Amen po ba? Hindi siya yung display of power. Hindi siya yung display of something of force. Saan ba doon? Yung part na yon na may power and force and ang Holy Spirit nag-i-intercede sa akin. But that is the expression of God's love. Nasa panahon na tayo hindi na natin masabi ang gusto nating ipanalangin, ang Holy Spirit pinapakita niyang mahal tayo ng Diyos. At sinasabi niya, sige, kung kailangan mong umiyak, kailangan mong magpahinga, kailangan mong matulog, kung kailangan mong dumaing. Ang sinasabi ng Lord, pag-pray kita sa ating Diyos. Walang mga apoy, walang something of power or something huge. Sa mga panahon na tayo'y nalulungkot, no? Walang kaibigan, ang dami nating nilalapitan minsan. Minsan nga, nangungumusta ka lang di ba? Natatakot ka ng sagutin. Dahil kumusta ang tanong mo, di ba? May kapatiran na ngumusta siya no? Gusto niya lang kumustahin dahil for 20 years, di niya na nakita.
Sabi nung kaibigan niya, anong GCash number mo? Sabi gano'n sa kanya. Sabi, ay hindi ako manghingi ng pera. Kapatid, sa mga panahon na wala tayong kasama para tumulong sa atin o umunawa sa atin, mahal din naman tayo ng mga kaibigan natin ng mga mahal natin sa buhay. Pero minsan sila may pinagdadaanan din. Pero ang Holy Spirit, yakap-yakap ka. That is the way ng expression ng Holy Spirit na sabihin sa iyong siya mismo sa pamamagitan niya, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Pag-pray kita, mag-i-intercede ako sa iyo para sa Ama. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. That is someone who cares about you so deeply than when you can even form words. He speaks on your behalf in the Father. The Holy Spirit is love personified, living inside of you. No? Kaya kapag nagpre-pray ka, the Holy Spirit is living in us. Kinukulang ka ng pag-ibig, sabihin mo, Holy Spirit, i-pour mo nga, palakasin mo, paapawin mo yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Meron pong storya, mag-asawa. At yung kanyang asawang lalaki ay na-aksidente. At sa aksidenteng yun, di siya makapagsalita. So for how many days ay yung asawa niyang babae, nandun lang, pinagsisilbihan siya for many hours, no? Nasa hospital bed lang yung lalaki at katabi niya lagi yung asawa niya. At sa tagal na nandoon sa ospital, yung babae, natutunan niya na-develop yung remarkable ability na kahit hindi nagsasalita yung kanyang asawa, naiintindihan niya kung anong kailangan nito. No? Na kapag anong nararamdaman niya, kung ano yung gusto niya ba, ano yung gustong sabihin pero hindi masabi. Just by looking at him, she knew that, the words weren't even required. And that is the Holy Spirit. Ganon ang trabaho ng Banal na Espiritu sa atin. Na kahit parang bedridden na yung ating mga puso, ating mga kaluluwa, ang ating mga emosyon, kahit di ka magsalita, alam ng Holy Spirit kung paano kanya ilalapit sa ating Diyos Ama. Amen? Isang palakpak po muli sa Panginoon. Praise God. And number 3, baptize in love. No, yung breakthrough love, yung love that is born in fire, is baptized in love. What spirit-filled living actually looks like. Ano ba yung pag sinabing baptize in love, baptize in the Holy Spirit, pag binautismohan ka ng Banal na Spirit, hindi lang yan basta power. Unang-una ang pag-ibig ng Diyos. What the baptism of the Holy Spirit is for. In Acts chapter 1 verse 8. Sige po, balikan po natin yon. In Acts chapter 1 verse 8. Basa po tayo. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Etong salita na ito yung bago si Jesus, after resurrection, bago siya umakyat sa kalangitan, ito ang kanyang inihabilin sa kanyang mga disipulo right before he ascended. He says that the Holy Spirit is coming. Nabanggit niya na ito sa John chapter 14, sa John chapter 16, na magpapadala siya ng tagatulong, ng helper, parakleto, yung sinasabi po ng Biblia. The Holy Spirit is coming and then when He comes, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. They will receive power. Para saan po? Anong purpose ng power na ibinigay sa pamamagitan ng Santong Espiritu? Sabi diyan, magiging mga saksi. You shall be my witnesses. The Holy Spirit, the purpose of the power is to be witnesses. Hindi para magpa-impress. Dahil biniyayaan ka ng maraming gifts. Hindi para magmagaling
Hindi para magkaroon ng mga amazing church service na magpapaiyak. Tama naman po yun, di ba? Touch na touch tayo sa kapangyarihan at presensya ng Lord. Pero kung yung pag-iyak po natin lagi ay hindi naman totoong pagtalikod sa kasalanan o repenta sa tinatawag, pagtapos natin dito, balik tayo sa mga masasama nating ugali, sa mga gawi, mga pag-iisip, at sa mga salita natin, then that is not repentance. You are just crying. Andyan po ba kayo? Umiiyak ka lang. Hindi totoong nagsisisi dahil hindi natuwa si Lord sa mga nakaraang araw na ginawa mo. Ang very purpose is for us to be witnesses. And to be witnesses is not to be here sa church lang. Dahil tayo, alam na natin dito, babait natin, ayos natin magsalita. True witnessing is outside the church. Pag nasa bahay ka na, pag nasa kalye ka na, yung kapuspusan ng Santong Espiritu, yung pag-ibig, yun ang totoong kapangyarihan. The baptism of the Holy Spirit is not primarily about what happens inside the four walls of the church. It's about what God now does through you outside those walls. The fire on the inside is meant to touch everything on the outside. Kumusta ka kapatid pag wala ka sa loob ng church? Kumusta yung mga sinasabi natin, ginagawa natin, pagtrato natin sa kapwa? Sa mahal natin sa buhay. Minsan okay lang tayo magpakita ng, ito ako totoong ako, ito, sa loob ng bahay. Kasi, pamilya. Pero ikaw din mismo ay witness sa iyong pamilya. Amen po ba? Ikaw mismo ay testigo patotoo sa iyong pamilya. Kaya yung kinikwento ko nga, no, yung sister na pray ng pray sa kanyang asawa. No? Tapos, nag-pray siya ng Lord, baguhin mo ako. Nung binago siya ng Lord, hindi, ibang-iba na yung trato niya sa asawa niya, kahit masama ugali. Di ba? Nagbago yung asawa. Bakit? Siya mismo naging witness. Amen po ba? What's more important is who you are, what you are doing, what you are talking about. Sino mga kasama mong mga tao outside the church? Yun ang pagiging witness. Hindi rito. Dito baka nagbobolahan lang tayo. Hindi ko naman po sinasabing plastic. Dito ang babait natin. Piling-pili ang salita. Pero kung genuine ang love, dito sa loob ng church, siguro wala nang chismisan. Di po ba? Wala nang kung ano-anong mga paninira. Amen po ba? You talk to that person directly. Hindi na kung kani-kanino pa. Kasi gusto mo matapos agad yung issue. Di po ba? At lalo rin sa labas. The Spirit-filled believers should be different at work on Monday than they were before they were filled. Galing ka ng church ng Sunday. Paglabas mo rito, right after, dapat ibang-iba ka na. Amen po? Kasi pinuspos ka ng Holy Spirit. Nakakaya, no, pag sinabing, ay, Christian ka pala. Hindi halata. Hindi halata. Nagulat pa sila, Christian ka, hindi raw halata. Paano ba tayo sa labas ng church? Paano ba tayo pagdating ng Monday, Tuesday? Iba na. They should love differently. We should respond to pressure differently. Kasi lumalabas yung pagkapangit natin kapag pressured tayo. Di po ba? Kapag may crisis, kapag may stress, pag may problema, iba lumalabas, iba naiisip, iba ang galaw ng katawan. Pero ang spirit-filled, hindi kayang talunin ng mga pangyayari sa labas kung ano yung nasa iyo, ang banal na spirito. Palakpakan ko po natin si Lord. They should have patience and kindness and resilience that people around them
can't explain because it doesn't come from personality or willpower. It comes from the Holy Spirit. Kaya wag tayo masyadong magaling na, ay, hindi ako tatablahan yan. Kahit kasama ko tong mga to, hindi. No? Pero maya-maya, kasama ka na nila. No? Kasi hindi naman natin, ang kapangyarihan, wala sa atin. Wala sa willpower. Wala sa personalidad. Kundi sa banal na spirito na nananahan sa atin. Staying filled. Ano sabi na Ephesians 5:18? Basa po natin. Do not be drunk with wine. Ephesians 5:18. Do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Basa po. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Yung word pong be filled with the Holy Spirit, it is not something, a one-time event. Na kapag nagpatawag, o tayo po'y tatanggap ng banal na Espiritu, ang bautismo ng Holy Spirit, open your mouth and speak in tongues. Naramdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos. Napuspos ka ng Santong Espiritu. Tapos ang tagal ulit. Kailan ulit? Siguro after 6 months, baka doon pa lang magtuturo ulit ng Holy Spirit. Paano yun? Anong nangyari? The day after. Kaya sinasabing be filled kasi kailangan ma-replenish. Dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, araw-araw, sa mga pagsubok natin sa buhay, na-deplete, nauubos, sumisingaw ang kapuspusan ng Santong Espiritu. So kailangan replenish, magpa-fill araw-araw sa Santong Espiritu. Kaya dyan po papasok yung ating mga special moments with the Lord. Yung ating mga secret time, secret place with the Lord. Alam niyo po sa ating Dawn Watch for the last 3 weeks, hindi ulit-ulit yung ginagawa ng Lord eh. Iba-iba. At ang napakasarap nito, personal. Naisipin mo kahit marami kayo dito sa every Saturday Dawn Watch, kapag nag-pray na kayo, kapag nalangin na kayo, pag umawit na kayo ng Lord, para kang may isang maliit na kahon na ikaw lang at ang Panginoon. Iba-iba. Hindi umuulit ang Lord ng experience every Dawn Watch. Dahil ang sikreto ay pagtagpo mo, pakikipagtagpo sa Panginoon. Kumustang yung quiet time? Kumustang yung devotion? Kaya nga si Jesus nagpre-pray, no? Early in the morning. Kasi pag ginawa mo ang devotion, pag comfortable ka lang o convenient ka lang o pag may time ka, hindi mangyayari yon. Mangyari minsan, pero hindi mauulit ng paulit-ulit. Pero kung mag-set ka ng time, Lord, ganitong oras, gigising po ako, kakatagpuin kita, miss na kita. Turo nga ni Brother Randy nung nakaraang Sabado, no? Kapag hindi ka nakapag-pray, nakapag-quiet time, huwag mo sabing, sorry Lord, o mag-guilty. Dapat ang sabihin mo, nagugutom ako, Panginoon. Gutom na ako. Gusto na, di ba? Kapag nagugutom ang katawan mo, ang hahanapin mo, pagkain. Di ba? Pag gutom, lagi ang spirit mo, ang kaluluwa at spirito mo, hahanapin mo lagi na makatagpo ang Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya ang sasabihin mo, Lord, gutom ako. Di ba? So mag-set ka ng time. Pag sinabi mong alas 5, gumising ka ng bago mag-alas 5, bigay mo yun kay Lord. Dahil pag sinabi mo, Lord, pagtapos na lahat ng paglalaba ko, ganyan, tingnan mo. Hindi, magagawa mo minsan, pero baka hindi mo magawa lagi at araw-araw. Kasi pag di mo yan ginawa, katagpuin ng Lord, mag-quiet time, mag-pray, magbabad sa presensya. Kapatid, yung being filled with the Holy Spirit, hindi mangyayari. Madideplete. And later on, wala nang laman.
Kaya, balik ulit, walang love. Wala yung fruit of the Spirit. Pero mandyan yung gifts. Magaling ka pa rin magsalita. Magaling ka pa rin mag-pray. Andyan po ba kayo? Nakakatugtog ka pa rin. Pero hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. Amen po ba? It's between you and God. So, staying filled. You don't get baptized one time and then, you need to keep being filled because life drains you, circumstances drain you. And how do you stay filled? To spend in His presence, to stay in His Word, to pray. Kumusta ang prayer natin? Yung prayer ba na parang nakahawak tayo ng mic? Lord, salamat po, etc. Ganyan. Kay buti mo po, O Diyos. O yung prayer na tawag mo, no? Yung tinuro sa Don Watch yung Our Father. Tatay ko to. Amen po ba? Pwede bang pag nakikipag-usap ka sa Ama, Ama, kailangan ko po ng bagong damit. Di ba? Hindi naman ganyan. Tay, may requirements kami sa school. Di ba? Kikipag-usap ka bilang anak. Amen po ba? No? Ibang klase yung hindi lang yung polished prayer but honest, messy, and desperate prayer. Hindi yun naman gusto ng Lord na lagi kang okay, all right. Okay lang lumapit kay Lord pag you're down. Kapag you're in pain. Pag walang-wala, Lord, walang-wala na talaga kami. Paano ba to? Andyan po ba kayo? Yun ang gusto ng Diyos. Natutuwa si Lord na pagpalain at ibigay ang ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, ang tanong, is your fire still burning? Kumusta po ang apoy ng Santong Espiritu sa inyo? Sabi ng Revelation 3:15 to 16, I know your works, you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. No? Sabi diyan, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig, ni mainit. Basa po tayo. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka ka. Kasi pag malamig, anong gagawin? Kailangan uminit. Di po ba? Kapag mainit na, okay na okay yan. Diretso lang dapat sa pag-init. Pero yung tipong panligo sa umaga, maligamgam, konting lamig, konting init, hindi mo tuloy alam. Paiinitin ko ba to? Palalamigin. Minsan, ang batayan natin ng lukewarm ay yung pag di na nakaka-attend ng church. Which is malaking pwede, di ba? Na tumigil sila sa pagdalo ng church. Pero maraming Kristiyano, umaattend ng church. Pero kung titingnan mo, lukewarm. Hindi mainit, hindi malamig, kasi nga, hindi napuspos ng Santong Espiritu. Kaya ang tanong nga, kumusta ka kapatid? Nag-aapoy ba? Kumukulo ba? No? Init na init ba ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating buhay? Tandaan po natin, the Holy Spirit has sent the few. The fire isn't gone. Kung sa pagkakatong ito ay parang meron pa naman. Ano po ba yung uling na may baga pa? Pero mamamatay na. Ayan. Baka pwede nating gatungan. Magpapuspos ka, balik ka ulit doon. Go back to the basic. Kasi ang dami na nating alam minsan. Nakakalimutan natin yung basic. Ang basic, lumapit kay Lord, manalangin, mag-quiet time, magbasa ng kanyang salita at sumunod. Kapatid, pag-alabin natin. Yung breakthrough love that gives life, nasa sa atin na. Kung paanong binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Santong Espiritu, nananahan na yan sa iyo, ang banal na Espiritu. At hayaan mong mag-umapaw ang kapangyarihan ng Holy Spirit, first and foremost,
ang pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos. Everything follows. The miracle, the signs, the healing, the wonders, mga gifts. Amen? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang pumuspos sa atin. Tumayo po tayong lahat. Mari po ba tayong yumuko sandali? Tayo po yung mag-evaluate ng buhay natin. Kapatid, kung sa pagkakataong ito ay maaring naranasan mo na mag-speak in tongues, mabaptize ng Holy Spirit, maybe you are gifted, pero baka nawala na yung apoy. Baka lumamig na. Kailangan mo ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. Hindi mo kailangan ma-born again ulit. But you just allow God to get you reignited. Sindihan muli ng Panginoon ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At hayaan yung pag-ibig na binuhos ng Diyos sa iyong puso ang mangyari sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay tagal lang born again pero hindi pa nararanasan ang bautismo ng banal na Espiritu, God wants you to experience that today. Hindi kailangan ng mga extraordinary things. But open your hearts to the Lord. Trust God. Have faith in Him. Kung meron naman dito na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, kapatid, I'm inviting you to accept Jesus as your Lord and Savior. Bago po tayo umawit, maaari po bang makipag-usap muna tayo kay Lord ng pagsuko ng ating buhay, paghingi ng tawad, at paghahanda ng ating mga puso sa pagtanggap ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Say your little prayer to God. Maaari po ba tayong sumunod sa isang panalangin ng pagsusuko ng buhay sa ating Panginoon? Sabihin po natin, Diyos Ama, ako po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, sa mga nagawa ko, nasabi, naisip, na hindi nakalugod sa iyo. Ako'y iyong patawarin at linisin. At muli, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Manatili kang aking Diyos, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas. Lord, I am ready to be filled once again with your power and of your love. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y umawit, ihanda natin yung ating sarili. Depende po yan. Yung mga tatanggap, depende sa inaasahang pagpuspos ng Panginoon. But nevertheless, kung paano po on Acts chapter 2, walang iniwan si Lord. Lahat. They were all filled with the Holy Spirit. Wala pong maiiwan sa lugar na ito na hindi pinuspos o hinipo ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord our God. Bigay todo muna sa Panginoon yan. Thank you, Lord. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Hallelujah. Manatili Gawin po nating personal yung ating prayer song to you and with our God. Lang kita, banal na Espiritu, gawin ang Say it to the nais Lord. mo
Holy Spirit to come forward, you can come forward. If you are being led to lift your hands high to the Lord, do it to God. Maaari kang lumapit sa unahan. Hayaan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay ngayong umagang ito. Panahanan mong lagi Yes. ang puso ko. Manatiling Say it to the nakatuon Lord. sa'yo. Hallelujah. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang. Ngayon at Guys, sing it again softly. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Let the praises arise. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. Open your mouth. Start praising the Lord. Banal na Espiritu, kailangan ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, Holy Spirit, open your mouth. Hallelujah in this place. In the name of Jesus, let all we be filled with the Holy Spirit. Holy Spirit, oh, let there be tongues of fire. Receive, receive the filling of the Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, receive, receive the power, the love of God to fill your hearts right now. In Jesus' name. Bless your name. Bless your name. Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Follow us now. Holy Spirit. In the name of Jesus, patuloy na ang iyong kapangyarihan ang pumuspos po sa bawat isa. In the name of Jesus, receive the mighty power, the outpouring of the Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus' name. Katulad ng iyong ginawa, Panginoon, in the upper room, Lord. Lord, in Jesus' name, you will manifest your power to the hearts of your people. And how you poured out your love, O Lord God, through the Holy Spirit. Yun ang una mong ibigay sa amin, Panginoon, sa pagbibigay at pananatili at pagpupuspos ng Santong Espiritu. Hayaan mo, Lord God, ang pag-ibig mo, ang una, Lord God, na mag-umapaw sa aming buhay. Because the Holy Spirit is the personified love, Lord, that is inside us, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, aside from all the gifts
and skills na binigay mo sa amin, Panginoon. Una tigit sa lahat, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang bunga ng Santong Espiritu makita sa amin araw-araw. At Lord, ang matinding kauhawan sa iyong salita, ang maitinding kauhawan, Panginoon, sa iyong presensya, yun ang gawin mo po sa aming lahat. And Father, in Jesus' name, not only today, but Lord, araw-araw, magpapapuspos po kami sa iyong kapangyarihan, sa aming mga devotional life, sa aming mga prayer time, sa aming pakikipagniig sa iyo. Every day, Lord, i-encounter ka namin. Every day, Lord, masusumpungan ka namin. Araw-araw, Lord, makikipagtagpo kami sa iyo, Lord God, in the name of Jesus. At araw-araw, pinupuspos mo kami. Dahil, Lord, ang mga bagay sa mundo, dami naming kinakaharapan every day. But Lord, if us being filled with the Holy Spirit every day, Lord, makakayanan namin, Panginoon, we will be your witnesses to all people. Panginoon, hindi kami magiging mga secret agent o secret Christian. By our lives, on how we talk, on how we walk, on how we conduct our lives. Makikita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mga saksi, mga testigo mo. Patotoo na si Jesus ay buhay, na si Jesus ang nagbabago sa aming lahat, na si Jesus ang aming tagapagligtas. And Father, thank you, Lord, for that breakthrough love, the love that is born in fire. Hayaan mo ang banal na Espiritu sa aming mga pangangailangan. Patuloy, Lord, tumulong sa amin upang, Lord, sa aming mga pananalangin o kabigatan sa buhay. Siya, Lord, ang nag-i-intercede sa iyo, Panginoon, sa pananalangin. And thank you, Lord, dahil lagi kaming may kasama sa lahat ng pagkakataon, sa panahon na masaya kami o malungkot, masagana o may pangangailangan. The Holy Spirit lives in us and dwells in us and empowers us, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil everything boils down to one. Sa pag-ibig, Panginoon, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng meron kami, kakayahan o galing, kung lahat yan hindi nanggaling sa pag-ibig. Those are useless. Those are just noise. Lord, walang kwentang mga bagay na yon. Ngunit ang lahat na pinuspos ng Santong Espiritu, naroroon ang iyong pag-ibig, kakayanin namin ang lahat. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay. Dahil, Lord, ang pag-ibig na yon ang nag-uumapaw sa aming mga puso. And Father, I pray patuloy kang tumugon sa pangangailangan ng iyong mga anak, Lord. I declare your mighty healing power. I declare your miracle. Touch their bodies, Lord, and heal them. Heal their loved ones, Lord, in the name of Jesus. And Father, I pray sa mga pangangailangang pinansyal, trabaho, sa kanilang kabuhayan, Lord, make a breakthrough, Lord God, in the name of Jesus. At maging sa mga relasyon sa pamilya, sa trabaho, kaibigan, o anumang klase, O Diyos, reconcile. Let your love, let your forgiveness, let your submission, Lord God, in the name of Jesus, manatili, Panginoon, mag-umapaw sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, pagkat ngayong araw na ito, pinuspos mo kami ng Santong Espiritu. Pinuspos mo kami ng iyong pag-ibig. To thank you, Lord God, we give you all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen.